Lord. We praise you. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Yes, love. No, no. His love is beyond measure, incomparable. No, His love is beyond question. No, His love is, no, ito lang yung pagmamahal na walang daya. No, pagmamahal na walang masamang intensyon. Pagmamahal na siyang magdadala sa atin sa langit. Lord, thank you so much for your love, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. May be seated. Welcome back, yung mga kapatiran natin. Si Sister Kim Dagan from Pasig, no, yung sa outreach natin. Thank you, Lord, na nakabalik ka. Thank you, Jesus. And we are praying na hindi lang ikaw ang makabalik dito, but yung mga nakareceive ng Holy Ghost na baptize sa lugar na yon, na patuloy na touch ni Jesus ang kanilang mga heart upang sila makabalik dito. Si Brother Boy Ong, andito rin. Thank you, Jesus. Si Brother Loloy, no, andito rin. Si Brother Jerry Ong, ayun, kasama ni Sister Edith. At saka Brother Kevin. Yan, si Brother Kevin. No. So, kamusta naman ang buong linggo natin? No? We took the opportunity na sinabayan natin ang tradition of men. No. Sabi ni Jesus, you are being destroyed because of your tradition. No. Yung tradition ng mga tao, mas mataas na kaysa sa Word of God. No. Pero ang sabi ni Jesus, you will be destroyed because of that tradition. No. Kasi anything that is above the Word of God ay masisira talaga yun. No. So, we took the opportunity, makagala-gala, makapunta kung saang lugar, makarelax. Lord, napakabuti mo. Kasi, wag nating gawing palaging mga kapatid. Yung para bang wala lang. Gagala tayo, pagbalik parang wala lang. Lord, thank you. No. More than thank you. No, why, mga kapatid? Ang dami nating pinuntahan. No? Ngayong linggo, mga kapatiran natin kung saan-saan napunta. And then pagdating ng Sunday, we are all here worshiping and praising God. No, yan ay napakalaking bagay, mga kapatid. No, hindi yan ordinary. Hindi yan, Brother Sam, given na yan. Kasi mga anak tayo ng Diyos, poproteksyonan tayo. No. No, yung heart natin kailangan umaapaw pa rin sa pasasalamat for His protection, for His guidance, kung saan man tayo makarating na lugar at pagbalik natin, Lord, andito pa rin kami. No, we are with all our heart worshiping and praising Your name. Kasi mga kapatid, marami ang umaalis na hindi na nakakabalik. Kung nakakabalik man, nasa kabaong na. No, and minsan buong pamilya pa. No. Yan. Ang punta, masaya, ganito, ganyan. Pero mabalitaan mo na lang, dinurog ng isang truck, dinurog ng ganito, na sumimplang lahat. No, it can happen. And it can happen to us anytime. Kung saan man tayo pumunta, minsan mabubunggo ka na, bigla kang nakatulog. Kaya kung meron tayong kasama, may nagdadrive, lalo na mga alanganing oras, yung nasa front seat na kasama, wag na wag matutulog. No. Pwede ba ako matulog kasi inaantok ako? So lahat ng sakay, tulog. Yung driver, ikaw na nasa likod, makikita mo yung rear view mirror, yung driver talagang nakikipaglaban. No, lahat na lang, may candy ka ba dyan? May chicheria ka ba dyan? May ano ka ba dyan? No, lahat na lang ng paraan gagawin. No, minsan, minsan gumanon bigla. No, kayo naman na nakasakay lahat, magugulat kasi, anong nangyari? Hindi, wala lang, may yung pangit yung daan, pero yung pala nantok na. No, kasi nakaraan, sarap ng worship natin. Thank you, Lord, for all your protection. Pero mabalitaan mo, yung nakaraan sa may barangay Pansol sa Laguna. No, madaling araw, 3:00, bumabiyahe yung Ford Raptor. No, yung pick-up ba yun? Yung Ford Raptor, bumabiyahe,
Tapos may bumabiyahe din, madaling araw, mga tricycle. So, hindi ko alam kung inantok or ano pa man, babae yung driver, binundol yung tricycle, 3 agad yung patay, ilan yung mga nasa ospital. So yung mga ganong bagay, mga kapatid, minsan ginagawa lang ordinary natin. No, biyahe kami, malayo, pagdating sa bahay, parang wala lang. No, hindi ordinary yan. No, kasi pwedeng hindi na tayo makabalik ng safe. Pwedeng, that is why every time, Lord, again, no, pag alis namin ng bahay, with all your protection, you guide us, Jesus, mamaya pagbalik namin, ganito rin. So kita natin ang effect. No, kasi ito, pagdating ng Sunday, malayo ang binyahe nito, pero andito, safe, malakas. No? So thank you, Jesus, for doing that to us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for keeping us safe always, Lord Jesus. No, si Brother Aping, dinala daw nila Sister Sara kagabi sa ospital. No, kasi sumama yata yung pakiramdam. May mga, siguro naramdamang mga tusok-tusok dyan sa heart, sa dibdib. So, ibang usapan kasi pag, sakit ang dibdib ko. Ibang usapan yan. No, pero normal naman daw yung, yung laboratory, okay naman. So, pahinga muna mamayang hapon na andito sila. So, thank you, Jesus, sa mga patera natin. Brother Dennis, andito rin. Brother Lito. So, yung Brother Ricky, no, at saka si Brother Ernesto, siguro nasobra ng excitement, no? At saka sa lamig ng lugar. May frozen shoulder, tapos andun pa siya sa lugar na parang refrigerator. No, so, doble-doble. But we're praying na gumaling agad si Brother Ernesto. No, ganun daw talaga. No? That's why pag habang tayo ay tumatanda na, we can relate to our elders na pag sinabi nila, no, masakit kasi ganito ko, ano kasi, no? Unti-unti makaka-relate ka na, oo nga, no? Pagdating mo 30, 35, 40, 45, no? Welcome, no? No, hindi ko naman naramdaman dati to, ngayon mayroon na. Bagong buhay na daw eh. So thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Luke. Luke chapter 19, verse 1. Luke chapter 19, verse 1. Lakas ng sunog dyan kanina. Oh. Saan kaya yun? No? Lakas. Luke 19, verse 1. And Jesus entered and passed through Jericho. No, Jericho was a cursed city. No, hindi na dapat itayo yung lugar na yan. No, sa time pa ni Moses, ni Joshua. No. And behold, there was a man named Zacchaeus, but Zacchaeus, ibig sabihin ng Zacchaeus, puro, which was the chief among the publicans, and he was rich. Ay, siyempre, saan ka makakita ng collector, BIR collector, customs collector na mahirap? Ultimo, security guard na andoon sa customs collector, ang asset, 16 million. Messenger, no? Security guard. Saan ka nakakita ng ganyan? No? Kung saan-saan, ibang klase. No? So, yan si Zacchaeus. He was the chief among the publicans, among the tax collector. No, Levi or Matthew was one of the disciples, apostle, and he was also a tax collector. No, he was Levi, son of Alphaeus, the brother of James, no, sometimes called Levi or Matthew. No, yan ang kanyang pangalan. No, but he was also a tax collector. So hindi imposible na kahit tax collector ka pa o marami ka nang ninakaw sa kaban ng bayan, pwede ka pa rin mas-save, ano? Depende na lang talaga sa iyo kung gusto mong ma-save. No, kahit nalulunod ka na sa kapangitan, sa korupsyon, kung gusto ng tao na ma-save, pwede pa rin pala. No? He was the chief. So si Matthew was a tax collector, pero si Zacchaeus mas matindi.
No? He was the chief. No? He was the head. Ikaw ang pinakamataas. So, bawat company, bawat negosyo na mayroon sa lugar na yon, pupunta sa iyo yung accountant, Sir, no? Pupunta yung examiner, ay, ang dami mong kulang sa libro, ang dami mong mga kailangan, hindi ka nakabayad ng tax, ngayong year, ganitong year, last year, wala pa, lahat bubuksan na lang. No? Sir, magkano ba? No, ganun agad ang usapan. Magkano ba kailangan natin dyan? Maganon. Sir, ganito lang sir, ang resibo 300,000, pero ang ibabayad mo 1 million. Ay, bakit ganun? Kasi si BIR examiner, si commissioner, si ganito, sir, mayroon silang parte dyan eh. Hindi lang yan mapupunta sa akin. No? So, ganun ang kalakalan. So, bawat negosyo, sabihin mo may porsyento si Zacchaeus, ay talagang, he was rich. No? At maraming gustong makikonek sa kanya, maraming gustong dumikit, especially the businessman. No? Yun ang buhay ni Zacchaeus. But shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful for the whole week that you've given us. Thank you for the rest that you've given us, for the healing na binibigay sa amin each day. Lord, thank you so much. Thank you for protecting us sa mga biyahe namin kung saan mang lugar na kami ay nakakarating, nakakabalik ng safe. Thank you, Lord Jesus. Yung mga kapatiran na may nararamdaman, masamang pakiramdam, Lord, samahan mo at kami ay gumaling kaagad. Thank you so much, Lord, for all these things. Bless every one of us through your word. Anoint your word. We love you, Lord Jesus, and we are so thankful for giving us this day to worship and to praise your name. Lord, we love you in Jesus' name. Amen. Gising pa ba tayo? No. May gising pa. No. Yung tulog na, kausapin na lang yung sarili. No. No. He was rich. No. Powerful, mayaman, may kakayahan, kilala, sikat, kinakatakutan ng lahat doon sa lugar nila, lalo na pagdating sa mga negosyante. No. Because pag inipit ka ng isang kolektor, tax collector, ikaw na negosyante, tapos ka. No. Kaya kailangan magpalakas ka sa kung sino man ang namumuno. No. Ganun lang ang kalakalan. No. And he sought to see Jesus, who he was. No, because of curiosity, dahil sa, ano bang curiosity sa Tagalog? No? Yung curiosity mo, yung bang, ano ba talaga mayroon dyan? He sought to see Jesus, gusto niyang makita si Jesus, who he was. No? Hanggang ngayon, ito lang yung sinabi rito, but until now, we do not know about the stature, we do not know about the complexion, the color of hair or eyes of Jesus Christ until now. We do not know His voice, we do not know His expression or manner. Walang na-record, walang naipinta, wala kahit ano paman, until we will see Jesus face to face. No? Andun ang excitement. No, na, Lord, mabuti na lang, hindi ka nagpa-paint na, i-drawing nyo si Julius Caesar, mayroon. Yung ibang mga tao, mga sina Tutankhamen, sina Nefertiti, mga Egyptian kings, 3,500 years ago, no, andyan na ngayon. No? Matagal lang na-discover yan. Ilang taon na yung mga coffins nila, mga itsura nila, kahit bulok na. Ano, yung bulok, hindi ibig sabihin na agnas. Yung talagang makikita mo yung kabuuan. Ganon katindi, magmummified ang mga Egyptian. No, na hanggang ngayon, ganyan pa yung mga itsura nila. No, so, may mga rebulto, may mga sculpture makikita, may mga mummified. Pero pagdating kay Jesus Christ, wala talaga tayong basihan. No, kaya lahat ng makita natin dyan, may divided chin. No, yung mga pictures na divide dito, talaga namang nahati yung mga dito, may long hair, may kunting balbas, talaga namang gwapong-gwapo. No? Pero ang sabi sa Biblia,
There is no glory that we should desire of him. No. No, wala. No, why? He was a man of sorrow. He was a man of sorrow because of us. Hindi dahil sa siya mismo, but dahil sa lokdohin mo ba naman ang buong mundo? Ibig sabihin, buhat-buhat, pasan mo ang buong mundo para sa kaligtasan natin. No. So we have no idea kung ano ang itsura, ano ang boses, ano ang temperament ni Jesus Christ, ano ang color, complexion, anong height niya. Wala tayo lahat niyan until we see Him face to face, our Savior. Pero hanggang ngayon, that is why lahat ng makita natin dyan, sa mga karatula, sa mga, kung saan mga chapel, saan man, lahat yan, gawa-gawa na lang yan. Tapos andyan, pagdating mo dyan sa may Quiapo, nakapila kayo, libo-libo, tapos lahat hahalik doon sa paa. Ang ganda ng kondisyon ng katawan mo, halik ka rin doon. Kinabukasan, may ubo, may sipon, may ano ka na. Dahil lahat humahalik doon, mga kapatid. And he sought to see Jesus, who he was, because of his curiosity. Gumana yung kanyang kaisipan, ano bang mayroon kay Jesus Christ? Bakit sumisikat ang tao na ito? Anong mayroon sa kanya? Hindi siya naging chief tax collector kung hindi ganito ang takbo ng mind niya. Kung siya, may mga tao kasi na kahit nagkakagulo na yung buong pangyayari, wala lang yan sa kanila, relax lang. Kalma lang, bahala kayo dan kung anong nangyari sa sitwasyon nyo, baka ako relax lang dito. Pero mayroon namang, boom, may tumunog lang, ano yun? Lahat na lang ng gagawin, hindi alamin mo anong tumunog, anong may ganyan, bakit may kunting usok, anong lahat, tingnan, bakit ganito, ganyan. Because of curiosity. Curiosity kills the cat. I-check agad lahat because of curiosity, pero mayroon namang tao, relax lang. Bahala sila dyan. Wala na akong time para mag-check kung ano yung mga nangyayari. At hindi siya maging tax collector kung hindi, or chief tax collector kung hindi ganito ang kanyang pag-iisip. No. He who knows the wise will always be the boss. Tama ba yan? No. But he who knows, may mga ganong ano dyan eh. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Kasi kung saan pumunta si Jesus Christ, ay talaga namang pag andun si Jesus Christ, makikita mo. Ang tao, ang crowd, ang dumadagsa kay Jesus Christ kahit hindi mo tawagin. Ganon kasikat si Jesus Christ na gusto niya nga lang magtago na muna. Pero ang tao lumalapit, sa dami ng mga tao na andoon, si Zacchaeus nagkaroon ng curiosity, gusto kong makita ang tao na yan, bakit sumisikat siya. Baka hindi pa yung nakabayad ng tax. Baka, ang dami ng pinagaling, ang dami ng tinulungan yan. So mamaya, may mga donations, hindi naman siya nagpapabayad. Gawa-gawa lang natin kwento na ito. Pero mamaya, makuhanan pa natin siya ng tax. Because he was little of stature, so beyond normal height na mayroon ng mga Hudyo, sigurado siya maliit. Beyond normal height, laki na mayroon ng mga Hudyo, siya talagang mababa. But the irony, ganon ang kanyang maliit na tao, pero paano naging chief tax collector ito? Ang tindi ng utak, matindi. Wala sa katawan kung hindi nasa utak. Because he was little of stature, maliit lang siya, mga kapatid. So beyond normal, talo siya. Pero ito yung kaisipan na maliit man siya, pero hindi siya papayag na wala siyang magawa na paraan. And he ran before, tumakbo siya, and climb up in a sycamore tree. Napakatibay ng puno ng sycamore tree. Ito ay isang klase ng puno, mga Egyptian fig trees. Na hanggang ngayon, yung mga kabaong ng mga pharaohs na yan gawa yan sa mga sycamore tree, mga Egyptian fig trees na hanggang ngayon, hindi inaanay, walang kasira-sira. Yan ang mga ginagamit na pakatibay na klase ng puno
Umakyat siya sa puno, sa sycamore tree, for he was to pass that way. No, talagang gumagana ang utak, ano? No, andun si Jesus manggagaling. So yung trajectory, binabantayan niya na eh. Pagdaan niyan dyan mamaya, sakto, aakyat ako sa puno, doon talaga dadaan si Jesus Christ. Makikita ko sa kung sino siya. Yung kanyang curiosity, hindi niya hinayaan na hindi matupad. No, hindi niya hinayaan na walang mangyari. And the title of our preaching this morning, Mindset. No, mindset. No, open-minded ka ba? No. No. Oh, sinong gustong yumaman? Magbigay ka ngayon ng 5,000. After 1 month, ang 5,000 mo magiging 10,000. No. 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 Ganon, open-minded ka ba? Kasi pag open-minded ka, willing ka makinig sa explanation, willing kang makinig kung ano ang mga dapat mong malaman dahil open-minded ka. No? Dahil open-minded ka, yung dati mong pinag-ipunan, lahat nawala na. No? Lahat ng sinave mo, milyones, nawala na dahil open-minded ka. No, yun ang sabi nila sa ngayon, na dati, ang holdupper may dalang baril, may dalang kutsilyo, hold up! No, itutusok sa iyo dito. Ngayon, ang holdupper, tatawagan ka pa. Ma'am, ano nga yung ano mo? Yung code, yung PIN, yung ano mo? No, kasi ganito ma'am, BDO, BPI, no, ganito, may problema yung account mo, may biglang nag-withdraw, may systems failure, ganito. Ma'am, ano nga yung PIN mo? Ano nga yung, ano bang tawag doon sa iba pa? Ha? Ano nga yung OT PIN mo? No, one-time PIN mo? Ano nga yun, ma'am? No. So ikaw naman, dahil open-minded ka, no? Baka nga may problema ang iyong account. No, kaya sa may mga account, problema nyo yan. Pero sa amin na wala, hindi problema yan. Kahit anong sabi, may BDO. Ay, may BDO daw ako. Sabi nila, may BPI daw ako. No? Buti pa sila, alam nila. Ako, hindi ko alam eh. No? No? So, dahil minsan, busy ka sa trabaho, no, anong ginagawa? Ma'am, mabilis lang ito, ma'am. No, sige lang, ano mo lang, ma'am, kahit busy ka, just give us 5 minutes. Paliwanag ko lang, ma'am, kasi may problema yung account mo. Nagkataon naman na may account ka, natsambahan ka ngayon. So dahil open-minded ka, bukas ang isip mo na makinig, sige, ganito. No, magugulat ka, pagbalik, pag-text sa'yo, sabi ng bangko mismo, ikaw nag-withdraw ng 20,000, 30,000, pagtingin mo, talagang para kang binuhusan ng tubig. No? Dahil open-minded ka. No? Nalimas ang lahat. No? Ganon ang pwedeng mangyari, mga kapatid. But, no, mindset. A mindset is a habitual or characteristic mental attitude, no, that determines how you will interpret and respond to situation. No? Mentality, outlook, o pananaw sa buhay, mental attitude. No? A complex mental state involving beliefs and feelings and values, and dispositions to act in a certain ways. No, example nga niyan, kung ikaw ay naniniwala, no, ikaw ba ay naniniwala na ikaw ay may talino o ikaw ay hindi naniniwala na ikaw ay hindi matalino. Mayroon lang akong babasahin, mga kapatid, for us, para may idea tayo. No. Our minds are the most powerful tool, no, that we can harness. Pero ang kaisipan natin, ito ang pinaka-most powerful na kasangkapan, kagamitan, na pwede pa nating hasain ng gusto for all levels of success in life. Our mind, our thoughts shape who we are and who will become. Who we will become. No, as well as influencing our physical well-being and our emotional state. Habang nakaupo tayo ngayon dyan, no, sigurado marami tayong naiisip, yung iba sa atin, inaantok na. No? Yung iba naman, paantok pa lang. No? Yung iba, kakatapos lang humikab. No?
Ay, brother, nakita yata ako. Normal na yan sa preacher. Kitang-kita lahat yan. No? Hindi na lang yan binibigyan ng pansin. Pero sabi nga namin ni Brother Roman, maglagay kami ng isang camera rito. Yung camera kasi natin nakafocus dito. Yung isang gagawin natin, ilalagay dito. No, during service, during preaching, yung ipapaskil ni Brother Roman, yung makikita niya talaga na, yung, yun yung, no, lahat ng inaantok, biglang ipopost dyan. No? Grabe naman si Brother Sam. No, pero hindi natin gagawin yan. Sobra naman tayo. No. No. So yung iba sa atin mga kapatid, no, marami na rin tayong iniisip. Yung iba ang iniisip ay nagugutom na. No, yung iba naman ang iniisip, ano ba yung ulam na dala natin? Ano ba yung kakainin natin mamaya? Sa may birthday bukas, happy birthday, lilipas din yan. No? Lahat. Mayroon namang nag-iisip, paano ang bayaran bukas? No. Everything can enter into our mind and makes us trouble. No? Or makes us happy. Habang nakaupo tayo dyan, ang daming pumapasok sa isip natin. No? But as we are here, we must focus our mindset na kailangan dito sa Word of God, mga kapatid. No, yung ibang papasok sa isipan natin, pwedeng tayo ay maging victorious o pwede namang tayo ay maging talunan. Kahit hindi tayo sabihan ng kung ano-ano ng ating kapwa, ng ating brethren, ng ating kasister, ng ating brother, pero kung ang pumapasok sa kaisipan natin, puro negative, hindi na sila kailangan para tayo masira. Tayo lang mismo. Laruin lang natin ang ating kaisipan ng mga negative thoughts, negative thinking, lahat ng masasama. Papasok mo na dyan, mamaya sasabay na yung heart, masama na yung loob mo, galit ka na, lahat, ganun. So there's no need for anybody para tayo ay masira. Some are encouragement, some are discouragement, some are stress, some are depressed, some are lonely. Now, some committed suicide because of loneliness. Why? Because of so much depression. Lahat saan ang digmaan? Saan ang labanan? Dito sa isip natin. Mindset. Yung takbo ng kaisipan natin. Maraming nagising kanina, pagising umiiyak agad dahil kulang pa yung tulog. Mayroon namang gumigising, pagising medyo mainit pa ang ulo kasi nga antok pa, kulang pa ang tulog, kailangan pumunta sa church. Bakit naman kasi ngayon linggo, antok pa ako eh. May ganun pa bang kaisipan sa atin bago pumunta sa church? Or are we all excited to come to church? Dahil kung every Sunday, ganun ang kaisipan natin, every service, we must change our mindset. Ibig sabihin, pag ganyan ang kaisipan natin, we must change our heart before God. Kasi kung ganyan ang takbo, ibig sabihin, kasama yung heart natin, hindi pa tayo fix, hindi pa ayos ang ating kaisipan before God. But Lord, thank you so much. Sa Luke 24:45, then opened he their understanding, that they might understand the Scriptures. Binuksan ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating pananaw, ang ating pag-iintindi upang maintindihan natin ang mga nakasulat, ang kasulatan, ang Bible, ang Scriptures. In what way, mga kapatid? God opened up our understanding by giving us the Holy Ghost. He has given us the Holy Ghost to understand the Scriptures, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. For God hath not given us the spirit of fear. Lahat tayo dati matatakutin. Yung sakit mo lang simple, pero napunta ka na sa kabaong. Yung simple lang, talaga naman, kakagugil. Spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Sound mind, kahusayan ng pag-iisip o kahusayan. Without the Holy Ghost, hindi tayo makakakuha o magkakaroon ng sound mind. That's why, thank you, Lord, for giving us the Holy Ghost to understand the Word of God, for giving us the Word of God. Thank you, Jesus.
No? So mayroon lang akong nabasa dito. Sabi niya, according to Stanford University Professor Carol Dweck, no, whose research on intelligence and mindsets has been revelatory in all aspects of our lives. No? Sabi niya, Dweck's broad argument is that what people believe shapes what they achieve, mostly irrespective of their innate talent. Now, some people, she says, have a fixed view of intelligence. No, yung sarado na, yung nakapako na ito na talaga yun. Hindi mo na pwedeng baguhin. They believe that intelligence is an entity, no, that we're each endowed with a particular finite supply. Others have a growth view of intelligence. No? So yung isa fixed view, yung isa naman growth. No? Have a growth view of intelligence. They believe that intelligence can expand through practice and effort. No? So saan tayo mamimili? Dito sa fixed growth, sa fixed o sa fixed mindset o sa growth mindset. So itong sabi niya, your starting assumption about intelligence heavily determines what you're able to accomplish. And people with growth mindsets generally accomplish more and learn more deeply. No? So pag ang mindset mo, ang iyong panghuna-huna, ang iyong outlook, ang iyong pananaw, ang iyong kaisipan talagang nakapako na, ganito na talaga ako eh. No, kahit anong gawin mo, hindi mo na ako mabago. No, ultimo word of God nga, hindi na ako mabago. Ikaw pa kaya? No? So sinong makabago niyan? Ikaw lang. No, wala nang iba. No? No, pero pag hindi ka pa nabago ng word of God o sino pa man, ay sino kayo naglikha sa'yo? No? Bakit hindi ka na kayang baguhin? No? Ito ang sabi niya mga kapatid, pero doon sa growth mindset, ibig sabihin, open palagi, hindi. Mayroong ano pa, kung mayroong mang hardship, hindi, pag-aralan natin, mga gagawa, mababago. Tingnan natin mamaya kung saan tayo dito na part, ano. With growth mindset, generally accomplish more and learn more deeply. Itong sabi niya, Dweck set out 3 rules that merely, that nicely summarize the differences between the two mindsets, along with quotations from students that demonstrate the rules. Ito, rule number 1, fixed mindset or saradong isip. Ito ang kanyang kaisipan. No, look clever at all cost. Ano bang clever sa yung matalino, ganun ba? No. Parang madunong, look clever at all cost. Sabi niya, the main thing I want when I do my schoolwork is to show how good I am at it. O sino sa ating mga estudyanteng ganun? No, na kailangan, no, pag ginawa ko yung mga schoolwork ko, basta pagdating sa school, mga grades ko, kailangan talaga, maipakita ko na ako ang the best dyan. Kung gaano kagaling, ipakita ko talaga. O sino sa atin dyan? No? Yan ang fixed mindset. No, yung growth mindset, ito mga kapatid, ang kanyang kaisipan. Learn, learn, learn. No, yan yung tumatakbo sa isip niya. It is much more important for me to learn things in my classes than it is to get the best grades. Mayroong isang guro, o yung sa mga Indiano, yung mga guro ba yung tawag nila? No? Guru. Yan. No. Mayroong isa nagpaliwanag, sabi niya, huwag niyong pwersahin ang inyong mga anak na laging achiever. No? Laging top 1. No? Pag nag-top 2, hindi natanggap. No? Kasi top 1 dapat. No, pag top 2 hindi tanggap, so binubomba kasi kailangan, dapat achiever ka anak. No? No? Yung bata naman, kakapwersa, mataas ang demand ng magulang, hanggang sa paglaki, nagsawa na yung bata, yun. Kung hindi magpakamatay, naging addict. Hindi maabot ang demands ng magulang, no? Kasi minsan may ganun.
Yung pangarap ng magulang na hindi nila na-achieve, ipupwersa dito sa mga anak. Hindi, ganun mo. Kasi ano yun eh. Yun yung pangarap ko na hindi ko na-achieve. Hindi mo nga na-achieve. Ako pa kaya? No? No? Kaya yun ang pwedeng mangyari. Pero ano sabi niya, it is much more important for me, no, mas importante sa akin na matuto sa klase ng mga bagay-bagay kaysa sa makakuha lang ng mataas na grades. No? Ang daming mga sa atin na mga nagtapos na diyan with lahat ng mga honors, nakuha lahat na lang. Pero pagdating sa aktual na pamumuhay, ang daming failures. No, ang daming mayroong tao diyan sa dami ng na-achieve niya, hindi na siya nakapag-apply ng trabaho. No, ilan ang kanyang kurso, ilan ang natapos, nung nag-apply sa trabaho, sir, wala kaming maibigay sa iyo na trabaho. Bakit? Sobra-sobra yung sayo. No. Hanggang sa, walang nangyari. No. Rule number 2, fixed mindset. No, saradong isip, it should come naturally. No. Tamad eh. No, talagang mangyayari yan. To tell you the truth, when I work hard at my school, it makes me feel like I am not very smart. O sino may kaisipan na ganyan? No? Kulang ng self-esteem. No? Self-esteem. No? Kulang ng pagkilala sa sarili. No? Kulang. At my school, it makes me feel like I am not very smart. Hindi ako ganun kagaling, hindi ako ganun katalino, hindi ako ganun, Growth mindset. Work hard, effort is the key. No, yan naman ang kaisipan ng growth mindset. No, work hard. Trabahuin mo, work hard, work smart. Effort is the key. The harder you work at something, the better you'll be at it. No? Yung mga tao na nag-success sa buhay, mga scientists, sina Edison, kahit si Elon Musk na yan. Nag-succeed yan sila lahat, mga kapatid, dahil hindi sila nanatili sa kaisipan lang na, hindi ko kaya eh. No, hindi sila nanatili sa kaisipan, wala na kasing paraan. No, hindi ganun ang kanilang kaisipan. No, nag-i-enjoy tayo ngayon sa ilaw natin, pero bago nabuo yan, 1,000 times of experiment. No? Bago nakapagpailaw si Edison. No, Alexander Graham Bell, yung telepono natin na yan. No, si Tesla. No, lahat na yan, yung mga napailaw yung mga area na wala namang mga wirings na yan. No, lahat ng yan, mga kapatid, na buo na imbento nila yan dahil hindi sila nanatili. Hindi, wala nang solusyon eh. No, okay na ito. No, sarado na yung isip. No, hindi mangyayari yan kung ang kaisipan nila andoon sa fixed na mindset. No, lahat growth mindset. Yung talagang, hindi, may paraan pa dyan. May paraan dyan. No? So, work hard, effort is the key. So, kung hindi mo ang alam ngayon ang subject mo, ay huwag kang sumurrender. Kung hindi mo ngayon alam, i-memorize ang Acts 2:38, huwag kang sumurrender at sasabihin, brother, hindi ko talaga kaya ang Acts 2:38. Pero yung buhay ng kapitbahay mo, alam mo lahat. No? No? Lahat alam mo. No? Pero yung simpleng Acts 2:38, no, verily, I say unto you, except a man. No. Why? Because ang mindset, lihis. Wala sa focus. No. Dito nakafocus sa mga bagay na hindi dapat, pero sa simpleng bagay, just like our mga topics natin, mga tinuturo ng mga teachers natin sa klase, sa preaching, lahat, no, hindi makuha-kuha. Pero pag sa mga bagay, why? Iba ang focus ng mind. No. Pero pagdating sa buhay ng may tao, ang bilis. No, ultimo, mga detalye, yung kanyang kaninuan pa, may kukwento niya kung ano yung mga naging buhay nun. Pero pagdating sa simpleng Acts 2:38, John 3:3, John 3:5, 1 Corinthians 15, 1-5, mga ganun. No, brother, wag lang natin pag-usapan yan. Basta save na ako eh. Okay na tayo dyan. No, hindi ganun, mga kapatid. Work hard, effort is the key. The harder you work at something, the better you'll be at it. Rule number 3, fixed mindset. Hide your mistakes and conceal your deficiencies. Sinong mayroon sa atin yan? Hide, itago ang ating mga pagkakamali, and conceal, itago pa rin, ano? Na i-cover yung ating mga kakulangan.
No, sino mayroon sa atin yan? No, yung bang, no, dahil tayo natatakot, no, dito na lang tayo magtatago kasi baka malaman nila, hindi ko alam yan. Yung mga kakulangan natin, no, tago ka ng tago dyan, ikaw naman biglang tinawag ng teacher. No, no, nagtatago na nga. No, yan ang fixed na mindset. Ibig sabihin, wala ka nang maidadagdag pa. No, wala ka nang maituro kasi sinara na eh. No? So paano mo pa malalagyan ang isang sarado na nakaisipan? Wala. No? Ang sabi niya, after a disappointing exam score, no, I'd spend less time on this subject from now on. No, sa mga estudyante natin, pag kayo ba nakakuha ng mababang score sa subject na yan, ano ang inyong kaisipan? Hindi ko na kukunin yung ano na yan, yung subject na yan kasi mahirap. No, hindi na ako magbibigay ng time para dyan kasi sayang lang yung time ko. No? I'll try not to take this subject ever again. No? Kaya anong nangyari? 10 taon, 12 years sa high school o college. Why? Kasi every time may subject na hindi gusto, lilipat ng ibang kurso. No? So ang mangyayari, 5 years, naging 6 years, naging 10 years ka na dyan, may doctorate, may masteral ka na sa subject na yan. No? Yung dati mong teacher na single, nakapag-asawa na, may apo na. No? No? Andon ka pa rin. No, why? No, ganong klaseng kaisipan. Konting diferensya, konting pagkukulang, konting pagkakamali, gumigive up ka agad. Bumibigay ka agad. Ayaw ko na kasi hindi ko talaga kaya. Pag gano'n ang kaisipan, wala talagang maidadagdag. No, no. Ang lalabas niyan, lagi kang malungkot. Bakit ka laging malungkot? Kasi failure lagi. No? Pero binigyan tayo ni Jesus ng Holy Ghost. No, we have power, we have love, we have a sound mind. No, sa mga bagay na hindi natin kaya, binigyan niya tayo ng lakas ng loob para kayang harapin ang mga bagay na yan. No, and I would try to cheat on the next test. No, yun na lang ang solusyon. No, kahit sa amin ng mga college dati, no, yung calculator, ang calculator, no, nakaganan yan sa lamesa, tapos magko-compute ka habang nag-i-exam. May calculator, minsan ginaganon sa liwanag. Oh. No? Why? Kasi nagre-reflect yung mga sinulat sa likod ng calculator. Yung mga formula, no, mga calculus, algebra, trigonometry, lahat doon nakalagay. Mayroon naman pag ganun. No, yung mga nito, mga kwelyo na ito. Yung iba naman, sa loob ng ballpen, may mga equation na nakalagay doon. Lahat na lang. No? Alam mo, Brother Sam, ha? No? I tried to cheat on the next test. Growth mindset sa rule number 3, capitalize on your mistakes and confront your deficiencies. No? Dalawang klase ng tao ito eh. No? Either harapin natin ang ating pagkakamali, harapin natin ang ating pagkukulang. No? May mga taong ganun. No? Very responsible, kahit alam nilang mali sila, kaya nilang harapin. Sige, harapin ko yan. Pagkakamali ko yan eh. No, kailangan mag-sorry tayo, harapin. Mayroon namang iba, kung pwede lang maituro lahat. No, hindi ako ang may mali, sila ang may mali, sila ang may diferensya. No, may mga taong ganun. Ayaw harapin, i-confront yung mga pagkukulang. After a disappointing exam score, I'd work harder in this class and spend more time studying for the test. No, kaya mayroon tayong mga estudyante, pag mahina siya sa field na yan, sa subject na yan, doon siya magfo-focus para next time tumaas na. No, wag idadrop. No, kasi pag dinrop mo yan ngayon, next year, andyan pa rin yan. No, kukunin pa rin. So you have to face it. No, kasi hanggang kailan tayo magtatago sa takot na yan? Hanggang kailan natin hindi haharapin ang mga bagay na yan, mga kapatid? No, those men of God, no, halos pare-pareho ang kanilang mga kaisipan. No, si David, si Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego, si Abraham, si Isaac, si Jacob, no, hanggang pagdating sa New Testament, pare-pareho ang kanilang kaisipan, very positive outlook,
No, that God will always be with them no matter what, even if danger is there. No. No, kahit pa may danger, ano man ang mangyari, pare-pareho yung kanilang kaisipan. Hindi, ang Diyos ko may magagawa rito. No, ang Diyos ko may magagawa na paraan sa mga bagay na ito. At totoo mga kapatid, na ganun nga ang nangyayari, hindi sila pinabayaan ng kanilang Diyos. Because our mind is the powerful tool. No? At wala nang iba pa, mga kapatid. Say, praise the Lord. No, so mamili na lang tayo dyan. No, pag mayroon tayong kakilala na, hindi, kaya mo yan. No, ganito lang gawin mo, ganito. Hindi ko talaga kaya. Fix ang mind mo. No, 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 sarado ang isip mo. No, palitan mo, gawin mong growth mindset. No, para lumago pa ng, brother, hindi ko kasi alam ito eh. Alam ko naman, hindi mo alam yan eh. So anong gagawin? Okay. Listen, ituturo sa iyo. Ano ang instruction? Ganito ang gagawin. Ayan yung lagari. Brother, hindi pa ako nakahawak ng lagari. So anong gagawin? Hawakan mo. No? Brother, paano ba? Ganun ba maglagari? No? No? Ganun ba? No? No? Hindi talaga ako marunong, brother eh. Walang problema, hindi ka marunong. But our intention and goal for you na marunong. No, na matuto ka. Kasi hanggat hindi mo inahawakan ang mga bagay na yan, hindi ka naman mamamatay dyan, forever hindi ka matututo. Brother, hindi ko alam umawak ng martilyo. Hawakan mo! No? Brother, marunong ka nga sa lahat ng cellphone kung anong gagawin dyan. No, pagdating lang sa hawak, no? Hindi natin pwedeng, we can grow every day, marami tayong matutunan mga kapatid. Harapin lang natin yan. Ganun lang naman yan eh. Sino ba nag-umpisa sa atin dito na nung pinanganak, may nakalagay na dito na I'm a doctorate? No. May masteral na ako. Lahat tayo pinanganak na hubo, walang may pagmalaki. Yung iba pinanganak, marami ng buhok. Yung iba naman pinanganak, wala talagang buhok. No. So wala tayong may pagmalaki. Lahat tayo dumaan sa proseso na yan that all of us are nothing. No. Wala talaga. No, tapos sasabihin, brother, bakit ikaw alam mo yan? Sister, bakit ikaw alam mo yan? Because they are eager to learn. No, dahil sila, yung pag nakakita ng isang bagay, brother, paano ginagawa yan? No, sister, paano ginagawa yan? Pwede bang matutunan? No, yan ang growth mindset. Ang fixed mindset naman, hindi ko alam yan. No, no, no. Magtatago ka na. Kasi pag, mamaya, bigla kasing magsabi si sister o si brother, pwede mong gawin to. Dahan-dahan na ako lilihis. No, no. Kasi ganun ang mangyayari, mga kapatid. No, that is why, sino ang pwedeng magsabi na tayo nag-i-enjoy sa buhay? Tayo rin. No. You are not enjoying your life dahil ayaw nating matuto. No. Pero kung gusto nating ma-enjoy ang ating pagkatao, ang ating buhay, dapat open tayo sa lahat ng pwede nating matutunan. No. Tayo lang kasi naglalagay yan eh. No. Sabihin na natin, yung gumagawa ng mga malalaking building na yan, ano bang gumawa niyan? Scientist? No? Yung gumawa ng SM, dyan sa SM, ang gumawa ng mga malalaking building, lahat ng gumawa niyan, may doctorate ba yan? Wala. No? Gumawa niyan, elementary, high school, hindi natin sila binababa. No? Pero ang gumawa lahat niyan, wala yan doctorate, walang engineering degree, wala lahat. Pero tiningnan mo, may mga engineers, magaling yan sila sa computation, ganito lahat. Pahawakin mo ng ano dyan, ng pala, ng ganito, paano gawin ng semento. No, hindi, basta mag-compute lang ako. Kaya nga ako nag-engineer para akong uutos sa'yo. No? Tapos ngayon ako ang gagawa. No? Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, sila nga mismo alam nila gawin. No, sa atin pa kaya na, no, sabihin mong nakapagtapos ka, may ganito. No, lahat open for learning. No, pwede nating matutunan. Nasa atin na lang yan, mga kapatid. Why? Kasi marami sa atin, tingin pa lang, pagod na. No? Isip pa lang, pagod na. No, wala pa tayong nagawang aksyon. Brother, parang nakakapagod kasi. No. Brother, parang ang hirap. Sa isip pa lang yan, wala pa tayong nagawa. Kaya ang problema ng masipag, laging pagod. Ha? Anong problema ng tamad?
Walang makain. No, ang problema ng tamad, kung paano niya bantayan yung masipag. No? Kasi yun yung babantayan niya na, ay, sipag-sipag, tinan mo, lagi tuloy pagod, lagi tuloy may sakit. Kasi ganito, o tingnan mo ako, wala akong sakit kasi wala akong ginagawa. No? No. Kaya sa pag-worship, magbigay natin ng papuri sa Diyos, mga kapatid, tingnan natin yung katabi natin kung fix ang mind niyan. No. No. Sister, 15 years ka na sa church, pero hanggang ngayon, the way you worship, yung talagang, hindi na ba nagbago yan? No, ang dami nang nangyari sa church natin, ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay, ang dami nang ginawa sa iyo ng Diyos, hanggang ngayon ang worship mo talaga namang, no, may, ano ba yan? No? No. No. We must fix that mindset, mga kapatid. No, why? No. No. Lahat nanggagaling dito yan sa kaisipan natin. No. And it is our duty. No. We must tawag dito. No. We are responsible. No, anything that is against the will of God, no, is of the world. No. No, at lahat ng 'yan, no, sa pasuyo Brother Roman, Romans chapter 12 verse 2. No. Romans 12 verse 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. No, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tagalogin natin. No, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, no, living sacrifice, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. No, reasonable service. Sa verse 1 yan, ano? Verse 2 na pala yung binasa natin. No, sa verse 2, Pastor Brother Roman, ano sabi niya sa Tagalog? At huwag kayong magsiayon, no, sa sanlibutang ito. No, be not conformed unto this world. Why? Pag tayo nakiayon palagi sa mundo, ibig sabihin, nakikiayon tayo kay Satan, no, kay Satanas. Because he is the prince of this world, the ruler of this world. No, kung hindi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, mindset. No? Ano sabi ng Diyos? Transformed by the renewing of our mind. Why, mga kapatid? Dito lahat, no? Naglalaro, dito lahat pumapasok. No? But thank you, Lord, you've given us the Holy Ghost. No, you've given us the sound mind. No, dahil kung wala yan, mahihirapan tayo, paano tayo, no, yung pagbabago ng ating kaisipan upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. No? Anything that is against the will of God or kalooban ng Diyos is of the world. No, kaisipan na mali, negatibo, no, ay hindi galing sa Diyos. No, sa Diyos natin. And we must know if the thought is come from God. No? Sa mga klase natin, ang dami nang naituro. Kailangan malaman natin kung ang kaisipan na yan galing ba sa Diyos natin, galing sa ating sarili, o galing kay Satanas. No, if it comes from God, very sure ito ay encouraging. No. Pag galing sa Diyos ang thought, ang kaisipan na yan, sigurado yan ay encouraging, edifying, positive, no, glorifying. No, yan ang mga kaisipan. Pag ang kaisipan galing sa Diyos, ikaw na lupaypay, dahil ikaw ang nakakaisip ng mga bagay na yan, hindi si Satanas. Kung hindi ikaw talaga, kaya ka lupaypay, no, mula umaga, pagising pa lang, lupaypay na hanggang gabi, walang nagawa, walang kahit may naayos, nalinis man lang, dahil dito lahat naglaro ang kaisipan. Hanggang gabi, matutulog na lang pagod. Dahil lahat ng dito, galing sa atin, wag na nating pagbintangan si Satanas. No, sa atin galing yan. No, but if it comes from Satan, sigurado yan ay negatibo. Yan ay destructive. Yan ay discouraging and against the will of God. No, yan ang mga kaisipan, mga kapatid. That is why andyan lang sa kahanginan, marami tayong kaisipan, marami tayong mga iniisip na hindi dapat.
At lahat ng yan na pinipili natin kung ano lang ang dapat isipin, mga kapatid. No, balik tayo sa Luke, kay Zacchaeus kanina. Tapusin natin yung kwento. No. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. No. Ikaw na chief tax collector, ikaw na mayaman, ikaw na sikat, ikaw na kilala, pero mababa ang iyong physical stature, maliit ka, but with all your curiosity, gusto niyang makita si Jesus. Ikaw ba naman, ganito ang kalagayan mo, aakyat ka sa puno. Aakyat ka doon kasi gusto mo lang makita. Anong isipin ng tao? Grabe naman ito. Mabuti sana kung may elevator, may escalator, may ano, wala, aakyat ka doon. May scaffolding doon. Pero, bago pa man siya umakyat, marami nang nagbabago sa kanyang kaisipan. Why? Kung ikaw masyado kang protective sa pride, sa ego, na mayroon ka, and your position na ikaw ay chief tax collector, ikaw ay BIR commissioner, aakyat ka sa puno. Hindi ka aakyat doon. Why? Hindi kaya ng pride ko. Hindi kaya ng ego ko. Anong sasabihin nila? Dahil lang sa tao na yan, ipagpalit ko ang pride ko para lang makita ko siya. Anong sasabihin ng ibang tao sa akin? Ganon. Ganon ang pride. Pero siya, anong ginawa niya? Because of his curiosity, wala siyang pakialam kung anong pwedeng sabihin ng tao, ang kanyang kaisipan. Wala akong pakialam sa inyo. Ngayon, ang nagdadrive sa akin, yung curiosity na kailangan makita ko ang tao na yan. Kasi bakit ang dami niya ng report na ganito yung kanyang mga ginagawa? Ano ang mapakinabangan ko sa tao na yan? Kolektor eh. Ano bang akin dyan? Alam mo yun, tayo Pilipino. Pero yung mga nakaupo sa gobyerno natin, biglang nagiging Korean. Magkano Korean? Koreano? Magkano Korean? Umakyat siya doon, sycamore tree, to see him, for he was to pass that way. Everything na mayroon dito sa kwento na ito, mga kapatid, hindi ito nangyari na parang wala lang. Bakit nandoon ang sycamore tree? Because time will come na ito palang mangyayari. Ibig sabihin, everything, kung ano man ang mayroon doon, pinlano na rin ng Diyos yun na ganun ang mangyayari. Pero minsan hindi natin alam na, Lord, ikaw palang may gawa noon. Lord, kaya pala ganun ang nangyari before sa akin, nahirapan ako, naging ganito sa buhay namin, dahil may purpose ka pala. At yun ay para sa kabutihan namin. Pero hindi natin minsan, ay Lord, kaya pala doon ang bagay na yun. Lord, kaya pala nangyari ang bagay na yun dahil may purpose ka pala sa akin. Lord, kaya pala naging kaibigan ko yung tao na yan because time will come, makakapunta pala kami sa church. Mga ganong mga bagay, mga kapatid, may purpose ang Diyos. And when Jesus came to the place, he looked up. Yan yung kagandahan talaga. Alam ni Jesus kung sino ang nangangailangan sa Kanya. Alam niya kung sino ang handa ang puso na lumapit sa Kanya. Why? Yung mga tao dito, crowded, siksikan, nagbabanggaan, lahat gustong makiusyoso, lahat gustong makita kung ano ang nangyayari at sino si Jesus Christ. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Lahat naman kayo usyoso lang. Wala kayong kailangan sa akin. Lahat kayo marites lang. Lahat kayo gusto lang you're curious din kayo, pero sa maling bagay. Alam mo yun, may mga tao na nagkukwento tayong dalawa. Parang seryoso tayo, brother. Tapos may mga tao minsan padaan-daan lang. Pero yung tayo nga, parang trompa. Yung, andito kami nagkukwento, andun siya, pero nakataya yung mga, mali na curiosity. May radar. Mali ang intensyon. That is why iba ang focus ni Jesus Christ. And when Jesus Christ came to the place, He looked up. Dahil andyan ka pala, ha?
no, sumakto na pagdaan ni Jesus Christ, sabi niya, ay, andiyan ka pala. Ay, Sir, boss, ba't ka nandyan? No, no. Akala, sabihin na natin, no, paakyatin natin si President Bongbong Marcos sa bayabas. No. Because of his curiosity, andun yung mga presidential security guard sa baba, no, yung mga tauhan ni President Marcos. Tapos because of his curiosity na may makita kung sinong andyan, wala siyang ibang option. No, pwede naman kasi mag-ano si Zacchaeus, tumabi-tabi nga kayo. No, tabi kayo kasi akong ano rito, hindi niyo ako kilala. Tumabi kayo! No, para makalapit ako ng maayos kay Jesus Christ. Naka-ano na ako dyan, nakatawag doon, may appointment na ako dyan. Tabi kayo! No, pero hindi ganoon ang nangyari. No, wala siyang inabala ng mga tao doon sa baba. Wala siyang inagrabyado. Umakyat siya. Sabihin na natin yan. Pakyatin natin si Presidente Marcos yan. Tapos sabihin niya doon, nandito ako sa bayabas, ikaw pala yan. No? Ay iwan mo lahat ng pride mo bago ka makaakyat dyan. No, lalo na sa posisyon nila na nagpapatayan sa mga posisyon na yan. No, for 6 years, for 3 years, no, mayroon nga nakaraan, kakapanalo lang, nanumpa na bilang kagawad. Kung kailan naging kagawad, yun, pinatay agad. No, ganon ang ano natin. No. When Jesus came to the place, he looked up and he saw him and said unto him, Zacchaeus, no, make haste. Sabi niya, bumaba ka. No. Ay, imagine ko yung umakyat si Zacchaeus doon sa sycamore tree. Sabi, siguro ang lilit ng mga ano ko. Paano kaya? No? Pero sinikap niya na makaakyat. No? Walang kinuwento kung may tumulong sa kanya o wala. Basta siya umakyat because of his curiosity na makita si Jesus Christ. At alam ng Diyos ni Jesus na si Zacchaeus nagbigay ng effort to see him. That is why si Jesus Christ naman, hindi niya binaliwala ang effort ni Zacchaeus. Lahat ng effort natin na ginagawa kay Jesus, mga kapatid, lahat ng yun, no, may value sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid. No, lahat yun, nakikita niya. No, and he saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste. No, Zacchaeus, bumaba ka. No, hindi alam ni Zacchaeus kung sino si Jesus, pero ang address ni Jesus kaagad sa kanya, Zacchaeus. No, pure. No. Sabi niya, bumaba ka. Paano hindi mo, kilala nga. Paano hindi makilala si Zacchaeus? Kilala kasi si, chief tax collector ba naman eh. Make haste and come down. Magmadali ka, bumaba ka rito. For today I must abide at thine house. No. Meron kayang plano si Jesus na talagang ang sasadyain niya si Zacchaeus? No. No. Sabi na natin, talagang yun ang kanyang sinadya doon. No. No, yan ang kanyang plano na mismo. Pero ang kwento nagsasabi, no, dahil sa ginawa ni Zacchaeus, umakyat siya, tinawag siya ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, no, ngayong araw ako ay mananatili sa iyong sambahayan, sa iyong bahay, doon ako mag-i-stay, doon ako pupunta. No, sa dami ng nakiusyoso rito, si Zacchaeus pa yung kanyang pinili. Sa dami ng tao na mayroon sa lugar natin, sa dami ng tao na mayroon sa school natin, mga kapatid, no, ilan ang busy sa buhay dyan, pero sa bawat lugar, no, tayo lang talagang binigyan ng Diyos ng pansin. No, tayo lang ang inabot niya. No, tayo lang ang kanyang inabot doon sa lugar na yon at sinabihan, ngayon, binigyan niya tayo ng Holy Ghost. No. No. And the Holy Ghost is within us, mga kapatid. But physically, during their time, anong sabi niya? Doon ako mag-i-stay sa inyo, Zacchaeus. Pero anong ginawa ng Diyos sa atin? Pag tayo, binigyan niya ng Holy Ghost, He will be with us forever. No. Sandyan sa puso natin, mga kapatid. No. No. And he made haste and came down and received him joyfully. No, sabi ni Zacchaeus siguro, talagang hindi pa ako nagkakamali. No, kaya ako naging chief tax collector because of my curiosity always. No, dahil hindi ako papayag na ano bang nangyayari. Hindi siya yung kanyang ugali ay hindi ako papayag na pag ako mayroong nagka-interest sa isang bagay, hindi ko yung bibitawan hanggat walang mangyayari, hindi ko nalalaman at hindi ko na-achieve kung ano ang goal ko sa bagay na yan. No, hindi niya palalampasin na parang wala lang nangyari. No, at hindi niya akalain na yung bagay na ito pala ang magbabago
ng kanyang buhay, ng kanyang mindset, pagdating nung nakilala niya na si Jesus Christ, mga kapatid. And he made haste and came down and received him joyfully. Sa dami ng tao na doon, si Zacchaeus yung kanyang nakita, ang kanyang tinawag, no? At tinanggap niya si Jesus, no, na may kagalakan. James 1:8, pasuyo, Brother Roman. No. James 1:8, sa verse 7. Ano kaya nakalagay, Brother Roman? Sa verse 8 na lang. No. A double-minded man is unstable in all his ways. No, kagaya ng lamesa, kagaya ng upuan na hindi matibay ang pagkapako. No. Inuupuan nila Sister Melba. No. Pag yan hindi matibay yung mga pako, pag upo nila ang dalawa dyan ni Sister Aisa, no, pag ganun nila, pag hindi matibay, sigurado babagsak, lalagapak yan. No, dahil unstable, no, hindi settled, hindi maayos, no, yung pagkagawa. No, dalawa ang pag-iisip, unstable, double-minded man, gustong maglingkod sa Diyos, gusto rin maglingkod sa mundo. No, unstable. No, yan ang mga Hudyo. No, gusto nilang maglingkod sa Creator, but at the same time, they would like to worship the creations. They would like to worship the creatures. No, yan ang mga Hudyo. He will worship God and will worship the world at the same time. No, he is spiritual at the same time carnal. No. Ganon ang takbo, no, double-minded. No. Pwede siya spiritual, pwede siya carnal. No. We cannot serve God and mammon at the same time. No. Hindi pwedeng maglingkod tayo sa Diyos at the same time maglingkod tayo sa mga riches, sa mga ibang mga Diyos-Diyusan, no, na isasabay natin. Hindi po pwede, mga kapatid. We will be torn between two worlds. Torn between two lovers. Feeling like a fool. No. No. Torn between two lovers. Kaya nga ano lang eh. No? Kaya nga hindi pwede na ang asawa mo dalawa, mister mo dalawa. Hindi po pwede. Why? Talagang mahahati ka dyan. No, kaya isa-isa lang. Isa pa lang, solve ka na eh. No, isa pa lang, magulo ng buhay mo eh. Isa pa lang, pwede ng nasa kalbari ka palagi eh. No, gagawin mo pa kayang dalawa, gagawin mo pang tatlo. No, so hindi po pwede, mga kapatid, no, na pagsabayin. No, yan, kahit sa pag-ibig, hindi pwede 2, 3, 4, 10. No, ay talagang tayo ang mahati at pagdating ng time, tayo ay masisira, mga kapatid. We cannot serve God and serve the world at the same time. No. And we must change our mindset. No. Hindi pwedeng isabay natin ang mga bagay na yan. No, pag sa Diyos tayo, sa Diyos talaga tayo. No, hindi po lagyan natin lagi ng division yan. Hindi pwede na pag sa bahay, sa opisina, sa labas, sa mga kababaihan, pwede tayong nakapantalon. No, pwede tayong may alahas. Pwede tayong may makeup. No, pwede tayong magmura. No, pwede tayong uminom ng alak, uminom ng sigarilyo. No, uminom. Hindi tayo pwedeng uminom ng alak, hindi tayo pwedeng magsugal, manigarilyo. No, tapos pag sa church, dito lang tayo holy. No, we cannot do that. No. Hindi tayo double-minded. No, hindi tayo, dapat ang mind, ang kaisipan natin, dapat fix lang, mga kapatid. Kung sa Diyos talaga, pag yan ay sa gawain ng mundo, sa mundo talaga yan. Huwag nating paghalo-haluin, no, lalo na kung tayo ay matagal na sa church, no, hindi pwedeng halo-halo sa mga new converts natin. We can understand them because personal conviction natin yan sa Diyos. No, mayroong mabilis maka-move on, mayroong mabilis na pagdating dito, grabe talagang tambutso yung pag nag-i-smoke. No, pero mayroong nakawala naman kaagad, mayroon namang matindi pag uminom, pero nung andito na sa church, na wala naman kaagad. No, depende sa conviction natin sa Diyos kung gaano tayo kabilis makabitaw dyan. Pero kung tayo 10, 15,
20 years na sa church, until now, yan pa rin ang inaharap natin kung paano bitawan ng sigarilyo, ang mga inumin na hindi dapat, no, yung mga 21 karat gold natin dyan, o 21, ano ba yan, mga diamonds natin sa bahay, no, 30 years ka na sa church, hindi mo pa rin mapakawalan yan, there's something wrong. No. Mayroong problema ang puso, mayroong problema ang ating kaisipan pag ganyan. Why? Brother, sobra naman yung palugit sa iyo. No, 10 years, 15 years na hindi ka pa rin makabitaw. No, ang dami nang bumitaw. Ikaw hindi pa. No. No, pag mga ganon, mga kapatid, kailangan makawala na tayo dyan. Kahit sa kabuhayan natin, pinagkakakitaan natin, pinag-iisipan natin yan, mga kapatid. No? Kung wala ba tayong nilalabag sa harapan ng Diyos natin? No. Because everything that we bring or brought before our God must come from holiness and righteousness. No. No, hindi pwede na ang tithes natin, no, offering natin, manggaling sa porsyento ng wedding. No? No. Ito, iniisa-isa natin. No. Why? It's all about our minds. No. No. Hindi pwedeng manggaling sa wedding, hindi pwedeng manggaling sa sugal, no. Hindi pwedeng manggaling sa hold up, no. Sa nakaw, galing sa masama. Brother, no. Brother, wag mo lang ikwento sa iba, brother. No, pero ito, ano to? No, panalo ko lang kasi. No. 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 Tumama, brother, tumama. Tatamaan ka talaga. No. No, kahit sa paghahanap natin ng work, mga kapatid, no, tinitingnan natin kung yun ba ay makakaapekto, mga companies na ina-applyan natin, tinitingnan natin yan kung yan ba ay makakaapekto sa schedule natin pagdating sa church. No, pag marami na yan sa atin, pag ganun ang nangyari, ay ganun ba? No, hindi pala ako makakarating pag Wednesday, pagkakaproblema pala ako pag Sunday, okay, sa'yo na lang yung company mo. No? Marami pa naman dyan na pwedeng ibigay si Jesus, mindset. No? Mindset. No? Pero pag sabi, oh, ang laki dito, no? 50,000 ang offer. Saan ka pa? No? Pero pag Wednesday, wag mo nang isipin yung pag-attend mo sa church kasi kaya ka nang buhayin ng 50,000. No? Tapos pagdating ng Sunday, double pay, may overtime. No, so hindi mo na kailangan pumunta sa church, di ba? Kaya ka lang naman pumunta sa church dahil nagpapalakas ka sa Diyos para mabigyan ka ng magandang trabaho. Ngayon, binigyan ka na ng magandang trabaho, so ito na. No, there's no need for you to come to church anymore. No? Dahil kaya ka na nito. No? Pero sa atin, na nasubukan na natin ang Diyos natin, mga kapatid, anong ginawa natin? Sa'yo na lang yung 50 mil mo. No? Dahil yan ang magdadala sa akin sa impyerno. No, no, wala na tayong question diyan. No, dahil baka pwedeng masagasaan. No, sa atin din nagtatayo tayo ng mga negosyo, no? Mga negosyo na pwedeng pagkakakitaan natin, pero pinag-iisipan, pinag-aaralan pa rin natin na Lord, ito ba hindi makasama sa iyo? Lord, ito ba hindi ako mapasama rito? Lord, ito ba hindi ako makukurap dito? Lord, ito ba hindi masama pag dito ko kukunin ang tithes, ang offering ko? Lord, hindi ba masama ito? Because we cannot give to our God a strange fire. No? Just like Nadab and Abihu. No, hindi natin pwedeng, it is better to obey than to sacrifice. No? Mga negosyo natin, negosyos. No? Kung meron man tayong mga negosyo, no, sabihin na natin grocery store. No? No, this is no one in particular, mga kapatid. No, mga negosyo. No, malaki ang kita, brother. No, malaki ang kita sa alak at sigarilyo. No. No. Pwede ba sa atin 'yan? No. Pwede hindi. No. No, walang question. Brother, yun talaga ang kabuhayan ko. No. Sa noodles, konti lang ang kita diyan, papiso-piso. No, sa bigas, pakilo-kilo, konti lang ang kita. Brother, sa sigarilyo kasi limpak-limpak. No, brother, sa Red Horse, sa Pilsen, sa ano pang mayroon diyan, sa gin, no,
No, brother, ang laki ng pwede kong kitain dyan. No, no. Nakakabenta ako ng malaki dyan. Sayang naman, brother, ang kita. No, 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 no. Brother, sayang. No. Tapos alam nila na may church tayo. No. Nagtuturo tayo ng holiness. No. 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 Nagtuturo tayo about jewelry, about makeup, etc. No. They're all the same. No. Ang dami nating ituturo. No. No. Importante, brother. No. Hindi naman ako ang gumagamit niyan, sila naman. No. 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 Hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo umiinom ng alak, hindi na tayo nag-aalahas. No. It's just like saying, brother, nagtitinda lang naman ako ng shabu eh. No. 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 Brother, nagtitinda lang naman ako ng shabu pero hindi ako gumagamit. No. Sila naman. Kaso ang laki ng porsyento, laki ng kita. No. Ang laki ng source, brother. No. We are the light and salt of the earth. No. No. Ang ating vision, ang ating goal, God has given us the light and we are the salt of the earth. He has given us the Holy Ghost para yung mga tao sa labas na talagang nagpakasasa sa makamundong bagay, ang ating goal na ilabas sila dyan. No. Eh brother, ang laki ng kita ko dyan sa sigarilyo, sa shabu, no, sa inumin. No, kasi walang pinagkaiba 'yun. No, sigarilyo, inumin, no, walang pinagkaiba pag nagtinda tayo ng shabu diyan. Brother, pag hindi ako, so we say praise the Lord. No. No, wala namang gumagawa dito niyan sa atin, ha. No. No. Brother, pag hindi ako makabenta niyan, mababawasan ng tithes ko ng 90%. Ibig sabihin ng 90% galing lahat sa korupsyon? No? No. Ibig sabihin ng galing lahat yun sa sigarilyo, sa alak, sa kung ano pa man. We cannot bring the price of a dog. No. No. A price of a prostitute. Hindi natin pwedeng ilagayan dito sa harapan ng Diyos. Everything that we bring before God, we give it to God with all righteousness and holiness. No. Kaya tuwan-tuwa si Jesus sa 2 mites eh. Dahil sabi niya, itong 2 mites na ito, galing to sa puso ng babae, na walang-wala na siya, binigay niya, pero ikaw na Pariseo, ayaw ko ng sayo kahit bilyones pa yan kasi galing yan sa korupsyon. No, hindi yan nararapat dito. Brother, 90% ang mawawala, brother. No, akalain mo yun, brother. No, hindi ka na mag-i-enjoy. No. No, pambili natin ng lupa yun, brother. No. 90%. So, ang mangyayari, brother, yung binibigay ko ngayon na 100,000, 10 na lang. Brother, papayag ka ba? No. Oo, papayag ako. Papayag tayo. No. Eh, brother, magiging ano na lang, mababawasan na. Eh, di mabuti. No. Di bali nang magdala ka rito kahit magkano lang, kung yan ay galing sa righteousness and holiness before God, without question. Pero kahit magtambak ka pa rito ng dump truck na tagpipiso, taglilima, ang dami nun, ano? Dump truck. No? No. Ay, ano na pala tayo sa oras, ano? Sorry, tapusin na natin ito. No. Lampas na tayo sa oras. No. What we are saying, mga kapatid, no, kung yan magkano lang, pero kung yan galing sa puso natin, walang halong korupsyon, walang halong unrighteousness, walang halong unholiness, yan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. No? Hindi natin pwedeng ibida dito, halimbawa, brother, malaki talaga. No? Pero pag mabalitaan natin na yan galing sa kung saan galing korupsyon, galing sa pataya, sa wedding, sa high-alay, sa kung ano paman, ay sa'yo na lang yung pera mo. No? Why? Hindi natin pwedeng gawin yan dito. Eh brother, pasok to sa kaban natin. Ay, Huwag kang magdahilan dito ng kaban-kaban o ano. No, doon na lang sa ibang simbahan, pwede yan sa kanila. No, sa ibang pastor, pwede yan. Pero sa atin, mga kapatid, sinisikap natin that we cannot bring anything before God
na lahat galing sa korupsyon, lahat galing sa unrighteousness, galing sa unholiness, kahit mamiso-miso lang yan, basta yan ang tama. Yan ang dapat nating gawin sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid. Because, brother, wala na akong ibang. No. Brother, wala na akong ibang pagkakakitaan. Isip mo lang yan. No? Ang dami, bilyon-bilyon ang kabuhayan sa mundo. No? Ang bilis pa nga makaipon ng mga gumaganon doon sa salamin. No? No, yung, sabi ko, terrible, ang bilis. No? Wala kang choice. Pag hinto ng sasakyan mo, may dala-dala na silang panghugas, tapos may wiper na sila. No? Ikaw naman, hindi pwedeng hindi mo bigyan, kasi pag hindi mo bigyan, baka biglang guhitan yung kotse mo. So, na-hold up ka ngayon. No? Ang bilis ng palima-lima, pasampo-sampo, mabilis para sa kanila. Pero kung yan lang ang dahilan, mga kapatid, that we can compromise before God at sabihin natin, wala nang ibang pwedeng pagkakitaan, wala nang ibang pwedeng trabaho, kaya ito na lang, brother, mindset. No, tayo ang may diferensya. Hindi ang Diyos natin. Why? Ano ang sabi niya? You try me. No, sabi niya, subukan mo ako, tingnan natin kung hindi ko ipapakita sa iyo. No, kung hindi niya gagawin, mga kapatid. Dahil marami na yan ang nakasubok, marami na ang gumawa sa atin ng mga ganyang klaseng desisyon, mga kapatid, na pinili natin ang Diyos natin. Hindi siya nagkulang at pinakita niya sa atin yung kinakatakutan natin. Brother, pag pinanindigan ko ang Diyos, dahil mali pala ito, ang laki ng mawawala sa akin. No, hindi kami nangangako sa iyo, brother, subukan mo ang Diyos. No, tingnan natin kung may magagawa siya o wala. No, anong problema mo? Yung bigas lang kada araw? Hindi ba kayang gawin ng Diyos natin yan? No, no. Ilang kilo kaya mo? No. Sasabihin lang palagi sa atin ng Diyos, hindi ko nga pinoblema yung 6 million na tao sa paglabas sa Egypt. For 40 years, sinamahan ko sila. Tubig, kurente, wala. Lahat, wala sila. Pero sunuportahan ko. Yung kabuhayan mo lang, hindi ko kaya. No? Mindset. No? Tayo lang ang namumroblema niyan, hindi ang Diyos natin, mga kapatid. Pero sabi niya, you try me. Sabi niya, subukan mo ako. Tingnan natin kung hindi ko ibubuhos ang lahat ng mayroon sa langit para sa atin. Why? Lord, siguraduhin mo lang na kung ibuhos mo, huwag kaming mabagsakan. No? Kasi delikado rin. Dito lang sa gilid. Bahala na kaming ma-make up. No? Just like the manna in heaven, mga kapatid. Malapit na tayo, mga kapatid. Pasensya na. No, but if we continue doing unholy things before God, sigurado hindi tayo makakaahon, mga kapatid. No, kahit anong sikap nating gawin, kahit anong pa-impress natin sa Diyos na, Lord, ganito, ganyan, pero kung yan against the will of God, kahit anong sikap natin, tayo lang ang mahirapan sa buhay. No. So, tapusin na natin. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. No, yung kalahati ng mayroon ako, ibibigay ko sa mahirap. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. No, sa 4 na beses, kasi yan ang nakasabi dyan, na pag ikaw ay nagnakaw, papalitan mo yan ng 4 na beses. No, a change of mind. No, yung pagbabago ng kaisipan ni Zacchaeus nung nakilala niya si Jesus Christ. Nung nakilala natin si Jesus Christ, nabigyan tayo ng Holy Ghost, nag-shift yung ating mindset, yung ating kaisipan, ay, ganun pala. No, wala palang pakinabang ang mundo natin. No, nagbago ang ating kaisipan. Ang focus natin dati, puro sarili, puro pamilya, puro lang kabuhayan, and then mamamatay tayo, but now, no more. Ang focus natin sa ngayon ay, Lord, pupunta pala kami sa langit. Lord, may rapture pala kaming inaantay. No, yan ang pinagkaiba, mga kapatid. And Zacchaeus stood, as verse 9, and Jesus said unto him, This day salvation come to this house, for so much as he also is the son of Abraham, for the Son of Man is come to seek, to save that which was lost. Last verse, pasuyo, Brother Roman, Philippians 4:8. Philippians 4:8. Finally, o sa katapos-tapusan, mga kapatid, brethren, whatsoever things are true, no, kung anuman ang mga bagay na katotohanan, whatsoever things are honest, no, yung basta honest, no, whatsoever things are just, matuwid, tama, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue,
if there be any praise, think on these things. No, for our mindset, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.